Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang makabuluhang talakayan ng mga mainit na balita at mga issue na hinaharap ng ating bayan para mabigyan po tayo ng mga pagpapaliwanag at the same time magkaroon tayo ng gabay sa pag-angat ng ating kamalayan at pag-unawa sa naturang mga issue na ating hinaharap. Pag-usapan po natin itong pagpupumilit ni Marcos Jr. na sabihin na ang flood control problem daw ay hindi naman ganun kalala at hindi dapat ito lang ang pinagtutuunan ng pansin sapagkat ang mga pagkakalat at pagtatapon ng basura na irresponsabling ginagawa ng mga mamamayan, lalo na po sa mga pangunahing lungsod, partikular sa paligid ng Metro Manila, ay nakakapagdulot ng malaking pag-clog up doon sa mga umiiral na drainage system. Bagamat may punto po ito, pero mali ito para dito ibunton ang sisi sa totoong kakulangan ng gobyerno na asikasuhin ang komprehensibo, seryoso, matino at pangmatagalan na flood control management program na siya naman pong isinabmit po ng Pangulong Duterte bago siya bumaba. Nabuo na po itong comprehensive flood control management program upang magkaroon ng sistematiko at magkakadugtong at templated na format ng flood control mitigation infrastructure programs. Hindi po ito binigyang pansin ni Marcos. Pangalawa, ang mga pagbabara ng basura po ay responsibilidad yan ng gobyerno para disiplinahin at parusahan ang mga tao, at yan ay obligasyon ng Department of Interior and Local Government through the authority given to the local government officials, mga mayors, mga barangay captains. Mga kababayan, yan po ay hindi pwedeng sabihin ng gobyerno na wala tayong magagawa. Pangalawa, kahit palinisin mo ang mga drainage na ito, which mayroong budget niyan na malaki, billions of pesos sa MMDA, at hindi natin alam anong ginagawa nito ng tirador ni Marcos diyan sa MMDA na si Nicolas Torre. Bakit hindi nila nalilinis at nadidisiplina ang mga tao dito patungkol sa irresponsableng pagtatapon ng mga basurang ito? Kaya naman po, hindi katanggap-tanggap sa atin na gagawing pangtabon o pangtapal issue ni Ginoong Marcos ang usapin ng mga pagkakalat at pagkaroon ng problema sa mga basura na nagka-clog up sa mga drainage sapagkat yan ay secondary issue. Bagamat yan ay isang problema, hindi po yan pwedeng maging principal na issue doon sa katotohanan na wala talagang seryoso, matino at pangmatagalan na flood control and flood mitigation, flood management system and program ang gobyerno sapagkat inuna ang pagnanakaw, ang pandarambong at ang pangungurakot amounting to 1.9 trillion pesos in 2023, 2024, 2025 alone, mga kababayan. And still going on, no? And hindi lang po ito sa Metro Manila na pinagkakitaan at kinurakutan ng turutudo. Ang mga flood control programs na ito, ginawa siyang scam, the biggest in the modern political history na pandarambong sa kaban ng bayan. So it cannot be at par o maging kapareho lang ng problema sa pagkakalat at pagtatapon ng mga basura sa mga drainage system natin ang kabigatan ng malawakan at sistematikong pangungurakot sa pundo ng bayan. Kasi kung hindi kinurakot ang pundo na ito for the last 3 budget cycle, 2023, 2024, 2025 at least, amounting to almost 1.9 trillion pesos, pati po ang paglilinis ng mga basura na ito at kung ano-ano pang mga abubot at borloloy na nakabara sa mga drainage, kasama po yan. Including ang pag-mobilize ng mga local government units ng mga local government officials sa pangmatagalan na community drive and community participation. Kasi ang pag-control at pag-manage ng mga tubig baha na ito upang ito ay hindi maging perwisyo at mapanira sa buhay ng taong bayan, it will take whole of government approach and community participation ng mga tao. Pero babalik yan sa pamumunong matino ng gobyerno, mga kababayan. Di po ba? Kasi kung matino ang gobyerno,
hindi po magkakalat ang mga tao at organisado ang response ng mga local government officials, madidisiplina ang mga tao na hindi magkalat at magtapon ng basura sa drainage. Pero kung kahit anong linis mo ng basura doon sa mga drainage, kung walang spillway, walang floodway na direktang aagos ng mabilis ang mga tubig palabas sa exit sa mga dagat o mga tributaries ng mga malalaking lawa o like sa Manila Bay o sa Laguna de Bay, upang hindi ma-clog up dito sa malalaking lungsod, lalo na sa National Capital Region, ang absence nitong mga mabuting pagkakagawa at magaling at matino na pag-construct ng mga spillway at floodway, kapag absent po ito at pati po ang mga flood mitigating infrastructure, kahit araw-araw mong linisin ang mga drainage, magbabaha pa rin po dahil walang matino at maayos na pag-agos ng mga tubig baha na naiipon sa loob ng Metro Manila at sa mga syudad. Sa Iloilo City, 2007 pa nagkaroon or 2008, around that period. That means mga 18 years na nagkaroon ng floodway program sa Iloilo City, designed and funded through soft loan ng Japan International Cooperation Agency or JICA. Hanggang ngayon po, functional itong floodway and flood control infrastructure sa Iloilo City, and 80% ng pagbabaha sa Iloilo City natugunan. Bagamat may mga lugar na hindi nakakonect dito sa floodway, may pagbabaha, but 80% ng mga malaking pagbabaha sa Iloilo City in the last 15 or 18 years na control na mitigate dahil ang floodway ay napakagaling at napakaganda ng pagkakagawa ng JICA o ng Japan International Cooperation Agency, supported by the Iloilo City government. I should know kasi nandun po ako. Kayang-kayang gawin ito. In fact, the blueprint para dito sa flood mitigation, management, and control was already presented dito kay Marcos, and the Chinese government is also willing na punduhan ito upang makatulong sa Pilipinas. Subalit lahat ng ito inignore ni Marcos Jr. Kaya naman po, katawa-tawa, itong banggit ng kanyang attack bulldog niya na si Boying Rimulya gamit ang Office of the Ombudsman sa kanyang gimmick doon sa House of Representatives, sa kanyang balitaktakan dito sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF congressman na representante ng mga komunistang terorista dyan sa loob ng Kongreso na si Antonio Tinio. Itong si Boying Rimulya nagmayabang even without proof ng datos at mga records na ang epicenter o ang pinakasentro ng korupsyon sa flood control ay nasa Davao, Davao City particular. Pero sabi niya, we are still investigating. So we cannot draw line the conclusion right now. Eh bakit mo sinabi? Kung wala ka palang pruweba, di ba irresponsible yun? Kulukoy din minsan ito talaga, no? Si Boying Rimulya, no? Hindi lang abusador, kulukoy pa. Mga kababayan, sinagot ngayon siya ni Davao City Representative Pulong Duterte. Sabi niya, kung gusto mo, tingnan natin ang records. For the last 15 years, hindi lang sa amin, ano-ano ang mga flood control related programs and projects na may pumasok na pundo at anong records and accomplishment. Kasi ako, sigurado ako, na wala kami at hindi namin pinagnakawan yan simula nang naging congressman ako. At bago siya maging congressman sa distrito niya, sabi niya, mga Nograles ang may hawak sa distrito namin. And besides, hindi kami ganun kaluba sa problema sa pagbabaha. Sapagkat kami ay hindi nangungurakot upang gawing sindikato ang paggamit ng flood control projects na ito. So, nag-challenge itong si Davao City Representative kay Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, bago ka magsalita, be responsible and man enough that you should provide evidence to it. Buksan natin ang records ng DPWH, sabi ni Congressman Pulong Duterte. For the last 15 years, meaning mula sa 2011 hanggang 2026, tingnan natin anong itsura ng mga programs ito sa Davao City. At buksan nyo rin ang 10 years, kahit man lang, ito na lang, 2023, 2024, 2025, sa ipinagmamayabang ni Marcos
na 5,500 flood control completed and almost 9,000 pa ang nasimulan or 4,000 pa ang nasimulan with a total of almost 9,000 flood control programs. Yan ay recorded speech ni Marcos at nila Manny Bunuan, itong kulukoy na DPWH Secretary ni Marcos. O bakit hindi ka nag-imbestiga? O sa Mindoro, sa Bulacan, 77 billion pesos in 3 years, walang flood control. O ba't hindi itong unahin mong imbestigahan? Sa Pampanga, kina Dong Gonzales, na mga aliporis ng sindikato ni Romualdez at ni Marcos. Sa Ilocos Norte, sa Mindoro, no, sa kapatid ni Commodore Tariela na area, marami. Bakit Davao ang inuna? Sapagkat ang propaganda line ni Marcos sa pamamagitan ng kanyang attack dog na si Boying Rimulya ay ibuntun ang sisi sa mga Duterte at i-backtrack na kunwari ang problema nagsimula sa kanila, kaya carry over sila kay Marcos Jr., kaya hindi dapat ibuntun ang sisi at paniningil sa administrasyon ni Marcos, which is farthest from truth. Hindi ganito kalala at kalubha ang mga pagbabaha. Kung mayroon mang mga problema sa pagbabaha sa panahon ng Duterte administration, kung ikukumpara na nagkasira-sira at nagkawasak-wasak ang mga flood control and flood mitigation projects sa ilalim ni Marcos Jr. dahil pinabayaan. At hindi lang pinabayaan, pinagnakawan pa at kinurakutan pa. And that is the real complete story. Kaya hindi makasagot si Boying Rimulya dito sa challenge ni Congressman Pulong Duterte. Kung totoo ang sinasabi mo na sentro at pugad ng korupsyon sa flood control ang Davao City, then show the records. If you cannot show the records, then shut up and focus to the real issue. Ang pagturo ng flood control scam na ito na ibinulgar ni Saldico at ng mga testigo, mga former security personnel niya at ng mga contractors, ang lahat po ay dumudugtong sa involvement ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez bilang mga key operators, orchestrator, and principal authors kung paano pagkakitaan ng flood control. Di po ba? So, bakit hindi yon ang imbestigahan ni Boying Rimulya? The answer is obvious. Boying Rimulya is only there in ombudsman para i-protect at pagtakpan at i-depensa si Marcos Jr. at gamitin sa abusadong pamamaraan ng kanyang poder at kapangyarihan bilang ombudsman para hagupitin ng latigo ng panggigipit, panunupil at pagpapakulong ang mga kritiko niya. The way ginawa niya yan kay Senator Jingo Estrada, kay Senator Marcoleta, kina former Congressman Mike Defensor, at sa iba pa po na tinatarget niya ipitin. Pero kay Martin Romualdez, tiklop ang buntot niya at tikom ang bibig niya kung kailan ito isasampa ang sinasabi niyang kaso kriminal na non-bailable, which is multiple counts na mga plunder ito. Pero hanggang ngayon, higit na isang taon, mga kababayan, wala pa rin kasong na isasampa ang ombudsman at kahit pa nung Department of Justice Secretary si Boying Rimulya laban kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, kila Dong Gonzales, sa mga contractors na ito, like sila Guardiola, at marami pang nai-involve na nasasangkot doon sa lawak ng sindikato sa pangungulimbat sa flood control. O bakit sa Davao napunta? Sapagkat the only way for Marcos to be out at mga pigilan niya na tudong lumarga at bumuelo ang paniningil at pananagutan laban sa kanya na sinisingil ng taong bayan, ay mag-project siya ng panibagong propaganda attack. Kaya itong gimmick ni Boying Rimulya sa kanyang mga pahayag dyan sa House of Representatives, bahagi po ito ng diskarte ni Marcos at nila Rimulya na ibunton ang sisi. Yan ang tawag niyan ay shifting the blame. Diversionary tactic po yan, at yan ay ginagawa ng mga guilty. Yung may mga pananagutan, para hindi ka mapuruhan, iput mo at ilipat ang blame doon sa kalaban mo by using propaganda and PR manipulation. Public relations gimmick ni Boying Rimulya po yung mga pahayag na yan. Pero hindi po mapagtatakpan ang katotohanan na ang kanilang ginawa sa flood control ay isang napakalaki at napakadambuhalang krimen
na ang resulta ngayon ay naniningil na ang kalikasan. Itong mga matinding pagpipirwisyo at mapangsira, mapangwasak na uri ng pagbabaha na ngayon nararanasan sa paligid ng Pampanga, dyan lalo na sa mga mabababang lugar, sa Bulacan, at pati po sa Tarlac, at even sa Mindoro, and even sa paligid ng Manila or ng Metro Manila. In Manila alone, sa lungsod ng Maynila, sa City of Manila, 14 billion pesos ang sinasabi ni Mayor Isko Moreno na consolidated or cumulated na mga flood control budget, pero ni isa wala kang makitang flood control na matino at maayos, at karamihan ay hindi nga alam kung saan ito napunta. Sa iba't ibang mga kongresista, that includes itong area at district ni Banal na Aso, Santong Caballo, Benny Abante. Mga kababayan, 14 billion pesos at least in the last 3 years. Walang nakita na matinong flood control and flood mitigation. Even ang drainage maintenance, wala din. Mga kababayan, lalo na sa mga proyekto na mayroong items, no? 2024-2025, 14.7 billion pesos. Sa Bulacan, 77 billion pesos. At sa Mindoro, mahigit 15 billion pesos na mga flood control, hindi rin makita. Sa Ilocos Norte, 31 billion pesos. Kay Sandro Marcos, ang tinatanong kung saan napunta itong mga flood control infrastructure programs. Walang may paliwanag din, mga kababayan. So, palusot ni Marcos at ni Boying Rimulya, hindi pumatok sa tao. Instead, mas lalo pa silang nabubulgar, mas lalo pa silang nabubunyag dahil dyan. Maraming salamat at hindi kayo humihiwalay sa ating mga makabuluhang talakayan at mga pagpapahayag ng mainit na issue. Sapagkat ang hindi corrupt na proyekto o gobyernong hindi nangungurakot sa proyekto, walang ganitong uri ng pinsala na idudulot sa taong bayan kung sana ipinatupad ng matuwid at tama. Ang mga pundo at ang mga resources na ito ginamit at hindi pinagkakitaan at hindi naging gahaman at ganid ang administrasyong Marcos at Romualdez. But their criminal accountability extends beyond lamang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. The criminal accountability now of Marcos and Romualdez sa pagkakasangkot nila bilang pinunong salaring kriminal na itinuturo allegedly na silang nagsystematize at nag-organisa ng flood control scam amounting to almost 1.9 trillion pesos. Yung pagnanakaw ay hindi lamang yun at pandarambong ang kanilang pananagutang kriminal sa taong bayan, kundi ang naging epekto nito na napakalubha, dulot ng pagwasak sa kabuhayan, tirahan, komunidad at buong buhay ng mga mamamayang Pilipino na lubhang naapektuhan at sinasalanta ng mga pagbabaha na ito dahil kinurakot at kinulimbat sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez ang trilyones na pondo sa flood control. So sinong isisisi ni Marcos? Basura? Kanino niya isisisi sa Davao? Well, wala na pong naniniwala dyan. Hindi na bibenta at hindi na po bibilhin at papatulan ng taong bayan itong mga palusot na gimmick ni Marcos at ni Boying Rimulya. Mga kababayan, ang mamamayang mulat at may malinaw na pag-unawa sa nagaganap na issue ay mamamayang may kapangyarihan na maglulunsad ng pagbabago para sa ating hinaharap na problema ng ating bansa. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagmamahal ninyo kay Ka Eric and for your continuing support sa ating mga videos sa ating channel. Saludo at utang na loob ko po yan. Sa gustong tumulong, kahit maliliit at konting halaga, you can support ang ating advocacy. Kahit po konti lang ang ating nakukuhang monetization sa YouTube, kahit papano po you can augment paunti-unti sa pamamagitan ng ating GCash line of support. Ang aking GCash line, personal po, ay 0956 582 0764. Uulitin po ni Ka Eric, 0956 582 0764. Eric Almendras, GCash line. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang ating minamahal na bansang Pilipinas. God bless everyone and Allah be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Ito po si Ka Eric. See you again.
by